3 weeks. Iba po ang pagdadry dito sa bansa o sa garlic onion dryer na Korean technology. Ito po, buksan po natin po. It's still not ideal because several hours they will flip it. Dini na lang daw po. 3 weeks. 3 weeks. 2 weeks and 3 weeks. Kakain yata. Oh, hello po mga kasinong. Ito po yung traditional way ng pagdadry po, no, ng ating sibuyas. Actually may kakaiba pong paraan, may kakaiba po ang pagdadry dito dahil kung mapapansin niyo po, ang mga tangkay ay kasama pong dinadry, no? Sa ibang bansa o sa ibang lugar sa atin, actually pinuputol po yung tangkay, yun ang dinadry lang. Pero dito po, ano siya, kasama po talaga ang pagdadry. Sa pagdadry po nila kasama yung mga tangkay, no? Makikita niyo po rito, yung mga tangkay kasama, nakabungkus siya. Okay. So this is how they dry it. Okay. So Punta natin yung kay Chulusing yung kabatch mo natin. okay, sige po. Kasi ito, bago lang to eh. Oo. So ngayon pupuntahan natin yung kabatch na dinry natin sa ating garlic onion dryer. Pupuntahan naman natin yung kabatch niya. Ito tayo yung kabatch mismo nung atin. Para yung compare ko. Hindi, yun daw 2 araw na eh. Ito yung ano, yung Kabatch. po kayo ngayon sa Antique. So far away. Ano yung legs hindi na? Ito yung kabatch. Wala ba siyang sakit? Bakit na itim? Ito yung kabatch. Di ba meron po itong may bilad na ng ilang araw? Ito yung kabatch ng kabilad niya. Kasi dito ko pinakuha yun. Mas maliit ito, ano? Mas maliit. Yan. Ako nga pala po si Edgar Talob ng Veroserve Corporation. Ano po. Magandang umaga po rin sa inyo. Opo, nagko-conduct lang po tayo ng parang comparative study, yung pong traditional na paraan natin ng pagtutuyo ng bawang at saka po dun sa kukumpara mo kung gagamit po tayo ng pagtuyo ng Korean technology, pagtuyo ng bawang. Ito po yata ito po yung may kabatch po nito yata yung dinala doon para patuyuin. So, ang layunin po natin dito maikumpara kung ano po yung pagkatuyo niya, gaano kabilis, ano yung quality ng pagkatuyo, kesa po sa ginamitan natin ng Korean technology. Tanong ko lang po, gaano katagal na po ba itong pinapatuyo? Simula po ng bunutin yan, 4 na araw na ngayon. 4 na araw na ngayon. So, 4 days na pala siyang pinatutuyo. Okay. Okay. Ano pa ba? Dapat din possible po kaya kahit may konti tayong sample na maano po para may or pagkatapos doon dali natin dito yung sample, no? Paano ito yo? Okay. So napansin po namin na katulad kumpara sa ibang lugar na tinatanggalan tangkay, dito po talagang kasama lahat sa pagpatuyo ang tangkay. Yan po talaga kinaugalian dito. Kasama yung tangkay kahit nila bilhin. Ano po ba pagka hindi po kasama ang tangkay, ano po ba ang nangyayari sa bentahan pagka hindi kasama ang tangkay? Ay ang ano po ng mamimili, pagka yung putol ng ganoon, parang mas mababa ang kanilang bili. Mas mababa ang kanilang pagbili. Pero kung kasama po yung tangkay, Mas mas mahal. maganda ang kanilang Okay.
Bakit kaya? Di ko rin ano po eh, kung ano kaya ang pinagagamitan po nila ng tangkay, no? Bakit kailangan? Ay, hindi po rin namin sure kung paano kanilang ginagawa doon. Pero ang maralas po talaga ang nabili. Ang hinahanap nila yung may tangkay. Yung may tangkay. Okay. Okay. So yun po mga kasinong na po, iba-iba po kasi ang paraan ng pagbibilad ng bawang sa ibang bansa, kahit po dito sa atin. Dito sa atin po, maraming nagbibilad, wala yung tangkay, no? Lalo yung medyo mas malalaking bawang. Dito naman po, pagka ibinilad ang bawang nang walang tangkay, pagka binili daw po ay mas mura kukumpara dun sa may tangkay. So, ano po ulit pangalan niyo, sir? Alonso Tamares po. Sir Alonso. Sir Alonso, yun lang po. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Sir, maraming salamat po. Oo, ito yung ano. Sige, okay. Ito po yung isang sibuyas. Pero Para po makita natin kung tuyo na ay so medyo ano po, siguro sa presentation. medyo ano pa siya. I think. So, basa pa siya. Tingnan yung ano eh. Basa pa siya. So Wala po. Wala. okay, basa Pero pa yun po kasi siya. si Dison, Pero ito po mas tuyo ng mas tuyo siya kumpara doon yung walang. Sabi ni sir, ito ay pang-apat na araw na. So kadalasan ito ay binibilad ng kulang-kulang 2 linggo. So matagal-tagal pang bilaran. Ngayon para maikumpara natin doon sa machine natin, alin ba ang bilis? So yun ang ano natin, yung quality ng pagkabilad na at saka yung bilis. Meron po bang advantage pagka ginagamit mo yung machine? Nga dito. Hello po mga kasinong. Ito po yung same na tinignan natin na bawang kanina. Tignan po natin yung tangkay nito. Bawa, ito po. Buksan po natin ito po. Makapal pa yung tangkay niya. So, pero kung titignan po natin yung loob, so, ano pa rin po siya. Green pa rin siya. Pero kung mas mapapansin niyo po, mas basa yung kanina. Considering na mas makapal tong tangkay na to. Ito po yung tangkay nung ano natin titchen kanina, ganito kakapal. Okay? Tignan po natin yung loob nito. Kung ano, ito po medyo kung makikita niyo po, medyo wala ng green, no? Puro halos malapit na siya. So sa tingin ko po mas mauunahan natin. Sir, tignan mo to, sir. Meron ano na siya, halos wala ng green. So sa ano po sa same age, isang araw pa lang po ang nating inilagay sa sa ating machine. Kung mapapansin niyo po, mas dry na siya. Mas mabilis yung curing time. Ano naman po, bakit po kaya nagkakagano, mas mabilis sa machine kaysa doon? Kasi po sa traditional na pan, tuwing may araw lang talaga, well, technically tuwing may araw lang sila nagda-dry. Hindi kagaya po nito, 24 hours, tuloy-tuloy ang pag-alis ng moisture. So, yun po, mga kasinong. Kaya nung nylon, Kaya niya. Kasi ano naman siya. Kasi magaang naman yung Ganyan na lang siya. Yun. Hindi. Mas madali siyang ma-dry pag ganyan. Oo. Oo, free air siya.
Oo. At hindi, i-ano na lang natin, ilusot na lang. Nilagay lang para testing ko lang. So ngayon, pareho na yung forma ng pag-dry sa labas tsaka pag-dry dito. Hawig na. Galing, no? Ito naman dito pag ganun. Okay, right. Ang galing din ng ano nito. Ang galing din ng design. Ganda yung pagkakadesign niya. Ang ganda. Hindi mo na naaano-ano mo. Naaano-ano mo siya. Dito is walado. Oo. Yan pa sila ba? Oo. Useful yung ano nyo Ang ganda ng design. Hindi lang siya panday. Ang bawal pa. Bilang ko lang bang mamang tinapa. Ito ang sariwa. Kaya lang yun lang, no? Baka mapapasin mo, mas maraming space ang nakakain pa. Pero at least maganda yung drying niya. Okay. Kulang pa. Ito ba? Anong kulang pa? At least madaling mas madry yan. Kesa oo, ano natin. Hindi ba ito ako? Ito ano? All right. All right. Yun lang. Yun lang, no? Ngayon, medyo nagpapareho na yung manner. Paano? Yan, testing kung gumagana, no? So, pwede rito mag-CR? Pwede na ba rito? CR? Ay, hindi, wala. Walang tubig.
Jingle ako. It's still not ideal because most of the garlic stems, they are bunched together. That's actually the difference between what we saw and here. Here there are a lot of garlic stems that are bunched together. That's the only concern now. But in general, this is a better setup than before. So see, and I checked the garlic. It's actually drier compared the ones we saw. It's same batch, but theirs are still green inside their stem. Here, there are stems that are a bit green, but compared to the ones we saw, this is better. This is drier, and there are stems that are actually dried already here. Oh, so it's better. And the good thing is that they did not expose it to sunlight. So we can prove that even without sunlight, we can dry the garlic. Because if we expose it to sunlight, maybe people will say, well, it's because of the sunlight. Here, no sunlight. So it's really a good show, a good proof that we can dry garlic without sunlight. Korean plastic house Yeah, plastic house. and garlic outside. Yeah. But you need to still make the plastic house in Korea. Yeah, maybe that's also. How about the machine? I think the machine is sensitive to heat. Maybe that's the only part that's being covered, the motor part, right? All else, it's okay. Maybe sunlight together, dry. Better. Yeah, it's better. Best to dry. Best dry. Best, yeah, it's faster.